إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating hadith Bulughul Maram, ang Fiqh of Sunnah, kung saan tapos na tayo. Nasa chapter of waters pa tayo, Babul Miyah, na kung saan nabanggit natin kung ano ang mga dalisay na tubig noon, at tinuna na natin ang proof hinggil sa dagat, na ang dagat ay tahur. Okay? Hindi siya tahir, hindi siya najis, kundi siya ay tahur. Okay, so now we go to another hadith, number 2, 3, and 4. Kasi hindi sila pwedeng magkahiwa-hiwalay sapagkat sila ay kailangan magkasama silang ibigay natin, sapagkat hindi maaaring mawala ang isa. Kapag nawala ang isa, baka hindi natin ganap na maintindihan ang ating papasahin. So inshallah, so bali tatlong hadith dito, sunod-sunod dito, 2 and 3 and 4, then bibigyan natin itong paliwanag, then mga benefits para magamit natin itong mga evidence sa ating pananampalatayang Islam. Okay? Okay. Hadith number 2. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay', akhrajahu thalatha wa sahhahu Ahmad wa Syafi'i. Hadith number 3. Wa an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu shay'a illa maghlaba ala raihihi wa ta'mihi wa lawnihi. See, akhrajahu Ibnu Majah. Wada'afahu Abu Hatim. Walil Bihaqi قال الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. Hadith number 4. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين lam yahmilil khabat wa fi lafdi lam yanjus, akhrajahul arba'a wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. So hadith number 1, ang ibig sabihin, ang pinakamalapit sa ating naiintindihang wika, isinalaysay ni Sa'id al-Khudri radhiyallahu na ang sugo, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang tubig ay tahur at wala ang maaring magparumi dito. See, ang tubig ay tahur at walang maaring magparumi dito. Mayroon siya tinutukoy, no? Pero kung titignan mo, lahat ng tubig ay tahur, walang makakapagparumi, no? Hindi ganun ang pagkaunay. Paliliwanag natin kung saan nabagsak ang hadith na ito para maunawahan natin ito. Okay? Ito ay isinalaysay mula sa mga by the tree. Kapag sinabing by the tree, ito ay nagmula kay by the tree, mga sunan to, sunan hadith, no? Mula kay Abu Dawud, Ibn Majah, at Abu Dawud, An-Nasai, at Tirmidhi. Kapag sinabing by the 4, dadagdag mo si Ibn Majah. Ibig sabihin Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah. Pag sinabing by the 5, dadagdag mo si Imam Ahmad. Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah, at Imam Ahmad. Kapag sinabing by the 6, tanggalin mo si Imam Ahmad, ilalagay mo naman si Sahih Bukhari at Muslim. See? Yun ang ibig natin sabihin. So dito, by the 3. So sino sila? Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidhi. No? Rahimahumullah. Okay? Okay. So, at sinabi din ni Imam Ahmad na ang hadith na ito ay
sahih, autentibo ang hadith na ito. Of course, sanghayon din dito si Imam Shafi'i. Okay? Okay. Now, sa hadith na ito, ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig daw ay tahur at walang maaring magparumi. Hadith number 3, sinabi ni Umama al-Bahili radhiyallahu an na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig ay hindi magiging marumi o maaring marumihan except maliban kung ito ay nag-iba ang lasa, nag-iba ang kulay, o nag-iba ang amoy. Except by the three: kulay, amoy, lasa. Ibig sabihin, kapag ang tubig mo ay nagkaroon ng amoy, lasa, kulay, ito ay depende. Paliliwanag natin ito. Sabi niya, ang tubig ay hindi magiging marumi o hindi maaring maging marumi maliban magiging marumi siya kung magkaroon siya ng amoy, lasa, at kulay. So, para maliwanagan natin kung paano ito mangyayari, paano ito magiging marumi, ito ay mula kay Ibn Majah, no? Sinabi ni Al-Baihaqi paano magiging marumi ang tubig. Ang tubig, sabi niya, ay tahur maliban kung ito ay maaluhan ng najis. So, kapag naaluhan siya ng najis, ang tubig ay nagkaroon ng amoy, lasa o kulay. Ibig sabihin, sa tatlong ito, kahit isa lang, magkaroon lang ng kulay ng tubig, o kaya naman lasa, o kaya naman amoy, ang tubig ay najis. So, ibig sabihin, hindi mo maaring pangwudu ito. See? Hindi mo maaring ipangwudu dahil marumi. Yan ang sinasabi natin. Hindi lang tayo basta nagwudu, kailangan pag-aralan natin ang mga tubig kung ito ay pasado o hindi. Kung hindi pasado, paano mo pangwudu ito? Kung ipanangwudu mo ang tubig ay marumi, this is not acceptable for your wudu. So your wudu is void, anal. So walang silbi. So gaano ka man kagaling magwudu at mag-intention, alam mo lahat ng mga batas dito, so walang kwenta ang ating wudu dahil ang tubig natin ay hindi pwede dahil marumi ito. See? Okay. So kung, sabi niya ni Al-Baihaqi, ay nahalo ay maruming bagay. Ibig sabihin, hindi niya sinasabing malinis na bagay. Kung marumi. No? Okay. Paliwanag natin bago tayo dumako sa number 4. Ang hadith na sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Al-Khudri na kung saan ang tunay niyang pangalan ay Sa'd bin Malik bin Sinan, isa itong taga Al-Kasrad sa Al-Madinah. So ibig sabihin siya ay Al-Ansar, helper, helper siya, ansar siya, no? Siya ay maalam din sa mga hadith at relihiyosong tao, mga sahabat, alam natin, at minsan nagbibigay din siya ng kanyang patwa paminsan-minsan, at ito ay namatay ito ay 74 after Hijrah. Pagpasok na 74 after Hijrah, siya ay namatay sa edad na 86. Ito si Sa'id Al-Khudri. So medyo may katandaan siya, no? Okay. So sabi niya, ang tubig, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig ay malinis, tahur, dalisay, pure, no? At ito ay walang magpaparumi. Saan nang galing itong hadith na ito? Ang hadith na ito ay nanggaling kung saan tinanong ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Sa'id Al-Khudri at ng kanyang mga kasamahan dahil anhum nang sila ay mapadaan sa isang balon. Itong balon na ito ay tinatawag na budaa. Kung saan ito ay balon na patay na balon, ibig sabihin hindi ginagamit ito ng mga tao. So ito hindi ginagamit ng mga tao doon ito sa Al-Madinah, sa vicinity of Al-Madinah. Nandoon ito. So ito ay nagiging mistulang ipunan ng dumi, tapunan ito ng dumi. Ngunit ang balon na ito, hindi yung alam natin balon na may pahukay na malalim na ganyan, may bato. No. Ito ay malaking hukay. Malaking hukay ito na kung saan ang balon ng budaa ay pailalim ito. Paganyan siya. Ito ang lupa, paganyan siya sa ilalim. Pailalim siyang ganyan. So parang letter B. Pero para siyang batya, hindi naman nakapatulis. Para siyang batya nakapaganyan. So kapag umuulan, ito ay umaapaw.
At kapag tumutuyo, kumakati, ito ay babalik doon. Hila-hila niya lahat ng basura, lahat ng dumi, lahat ng patay na hayop, hila-hila niya. So ito ang itinanong ng mga sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pwede po ba natin gamitin niya? Pwede bang gamitin yung tubig na ito, Rasulullah? Ito ba ay malinis o ito ba ay marumi na? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa itong hadith, ang tubig ay dalisay at walang magpaparumi dito. Walang maari ang magparumi dito. Saan tinutukoy niya? Ang balon ng budaa. So sabi niya, walang maaring magparumi dito. See? So sabi ni Umama al-Bahili na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, except maliban kung ang tubig na ito ay magkaroon ng kulay, mahaluan ng kulay, lasa at amoy, ito ay najis. Sabi ni al-Baihaqi, kung ang naihalo ay najis. Ibig sabihin kung hindi najis ang naihalo, maaring tahur, maaring tahir. Okay? Okay. Now, sa hadith na ito, maliban magkaroon ng kulay. So, alam natin ang budaa ay puno ito ng mga patay na hayop, patay na aso, mga patay na baboy, mga alaga ng mga muslik, mga kupar. Ang mga dugo at regla ng mga babae kung saan dyan sila nagtatapon ng lahat ng basura. Ang basurang nasa tabi ng mga bahay, pag umulan, lumalaki, pag kumati, hihilain, puno ito ng dumi. Pero sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ito magiging marumi ang tubig nito kahit puno pa ito ng mga dumi. See? So, maari lang maging marumi kung ang mga naihalong najis, hindi ba najis ang patay na hayop? Najis. Hindi ba najis ang dugo o mga regla? Najis. Hindi ba kung ang mga iba pang mga marumi ay nahihalo dito, hindi ba ito yung mga najis? Najis. Pero bakit parang hindi naging marumi? Dahil ang tubig ay lumilitaw, hindi kasi nagkakaroon ng kulay, hindi nagkaroon ng ibang amoy, hindi nagkaroon ng ibang lasa. Ibig sabihin, ang tubig ay more than kullatain. Ibig sabihin, malaki, malawak ang tubig ng balong budaa. Nang dahil dito, hindi kayang sirain itong original na tubig na ito ng mga najis na sumasama o pumapasok dito o tinatapon dito. Hindi kayang bigyan ng bagong amoy o lasa o kulay dahil malaki ang tubig. Malaki ang quantity ng tubig na ito ng balong budaa, especially kapag umuulan, ay nadadagdagan pa ito ng bagong tubig, ng fresh na tubig. So, lalong nagiging sariwa itong tubig ng budaa. See? So, pwede lang itong masira ayon sa hadith ni Abu Humama kung ito ang mga najis ay nagbigay ng lasa o kulay o amoy sa tubig. Ito ay najis ang balong budaa. Pero, sa tingin nila ay walang ganun. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi maaring maging marumi kahit ihalo pang maraming maruming najis dahil malaki itong tubig, malawak masyado, hindi kayang sirain ang original na tubig kundi sinisira niya ang mga najis na bagay na naroon, pinapatay niya ang kanilang mga karumihan. Sa hadith ni Abu Humama al-Bahili, ito ay daip. Daip, mahinang hadith ito na sinasabi except na magkaroon ng kulay, amoy at lasa ang tubig na sinabi daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Sinasabi natin ang mga hadith kung ito ay mahina. Ito ay daip. Ito ay mahina. So binasa natin lang sabi kanina na ito, ang hadith na ito ay mahina na sinabi ni Abu Hatim, eksperto ito sa hadith, scholar ito sa hadith. So sabi niya ang hadith ay mahina kay al-Baihaqi or either na kay either na kay Ibn Majah ay mahinang hadith ito. Gayon pa man, kung bakit narito ang hadith na ito, kung ito ay mahina, ano pang silbi? No, meron siyang silbi. Sapagkat ito ay ijma ng mga sahaba. Palagi kong sinasabi kung anong sahaba, alam niyo na yan, marahil. No? Ang sahaba means nakita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam o nakasama niya, no? Nakasama niya, kahit nabulag ka, nakasama mo siya, nakita mo siya na mayroon kang tamang pag-iisip na, nasa bastong gulang ka na, hindi ka bagong silang, ibig sabihin, hindi ka 2 taon, kilala mo na, alam mo na ang nangyayari.
then yumakap ka sa Islam, then namatay ka sa Islam. Yun ang mga sahaba, ha? Hindi yung tumalikod sila, namatay, hindi sila sahaba. Kahit nakita nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila sahaba. Or either na hindi sila nag-embrace, kahit nakasama, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nag-embrace ng Islam, namatay din sila ng musyrik, hindi sila sahaba. Okay? Okay. So, ito ay ijma ng mga sahaba. Ano ang ijma? Di ba tayo ang source natin ay Quran at Hadith lamang o Sunnah? Yes, of course. Panghawakan nyo ang dalawang revelasyon upang kayo ay hindi maligaw, ang Quran at ang aking Sunnah. So ang ijma, ito ay ijtihada ng mga sahaba kung bakit sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan na pag-aaralan nila ang mga dahilan. Kapag sinabing ijma, ang lahat ng mga sahaba ay nagkakaisa. Hindi ka maaaring gumawa ng ijma kung hindi kayo magaling o marunong sa larangan ng pananampalatayang Islam. No way. Kailangan maaalam kayong lahat sa Islam tulad ng mga sahaba. Silang lahat ay maaalam sa larangan ng pananampalatayang Islam. So dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ang tubig ng balon na iyon ay hindi nagiging marumi, ano kayang dahilan, no? Sa dami-dami ng duming yun, hindi naging marumi, no? Ano kayang dahilan ng Prophet? Anong sikreto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? No? Kung bakit sinabi niya, ang tubig na yan hindi maaaring magmarumi. Unang napag-aralan nila, napakalaki kasi ng tubig ng balon na iyon. So dahil dito, napag-aralan nila, sa tuwing makasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at datay nagtatanong sila, ganun ang sinasagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pamisa naman ito ay marumi. So natatrace nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabi niyang hindi marumi, nakakatrace sila, walang amoy, walang ibang lasa, walang ibang kulay. Original ang nakikita nilang tubig, amoy at lasa. Pero pag sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig na yan ay marumi, nakakatrace sila ng amoy o kaya lasa o kaya kulay. So dahil dito, nalaman nila ang sekreto ng tubig. Sila ang may sabi nito na sinabi ni Ibn Majah al-Baihaqi ang mga sahaba. Kung bakit ang tubig nagiging marumi o malinis kapag ang najis ay naihalo at hindi nagkaroon ng kulay o kaya amoy o lasa, isa man lang dito, ang tubig ay dalisay. Ganun ang sikreto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, kapag nagkaroon ng kulay o lasa kaya o amoy, ang tubig ay najis. So ito'y napagkaisaan nila. Silang lahat. Dahil ang ijma, hindi ka maaring magtatag ng ijma o pinagsang-ayunan hanggat mayroong kumukontra na isa. Kaya itong isa na ito na maalam din sa larangan ng pananampalataya, walang ijma. Ibig sabihin, lahat ng sahaba agree sa bagay na ito. Lahat sila ay na-experience nila. Ang mga nag-meeting nito, wala isa mang kumukontra, sumasaluhat sa kanila. At ang mga hindi umaten na mga sahaba, wala doon sa meeting na yun na pinagkaisan kung bakit anong dahilan. At narinig nila ito at hindi sila kumontra, sumang-ayon din sila, ibig sabihin all around the sahaba ay agree. Ibig sabihin, ito ang sinasabing ijma at isa ito sa source sa pananampalatayang Islam na tinatanggap na kung saan ang dalil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sundin niyo ako at aking mga sahaba. Sila ang first generation, sila ang pinaka-the best na tao at sila ay mananatili sa katotohanan at hindi sila masasaktan nino paman hanggang sa magwakas ang mundo. Ibig sabihin, hindi rin sila maliligaw dahil gagabayin din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ngayon ang ating source. Ito ay ijma. Ayon kay Imam Nawawi, Al-Mundir at Ibn Mulakin, ito ay ijma na pagkaisaan. So, ang hadith na ito ay hindi galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ijma na pag-aralan ng mga sahaba kung bakit sinasabi ang tubig marumi, sinasabi ito ay malinis kahit may nakaalong maruruming bagay. So, ito ay tinatanggap ngayon ng ating relihiyon dahil ang source ay ijma. Apat ang pinagkukuhanan natin ng source kung tutuusin. Pero ito'y nanggagaling sa Quran at Sunnah. Dahil kung wala Quran at Sunnah, hindi mo ito kayang pag-aralan. Ang isa ay ang tinatawag na kiyas. Hindi maaaring walang kiyas sapagkat ang kiyas ay extensyon ng pananampalatayang Islam. Halimbawa, kung sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa lang, walang shabu na hinuhuli ngayon na sikat sa Pilipinas. Walang shabu. So, paano mo hahatulan ang shabu na haram kung walang kiyas?
of course, hahanap ka ng source mo sa Quran o Sunnah na katulad ng ila ang kanyang mga epekto. So, sa Quran, ang shabu, kung ang shabu na hinuhuli popular sa Pilipinas ay nakalalango, so meron kang source mapagkukuha sa Quran Sunnah ang lahat ng kamaray haram, extravaganza, nakamamatay, nagbibigay ng sakit. So, ito ang kiyas. Hahanap ka ng source sa Quran at Sunnah para ipantay mo, para mabalaman mo kung ito ay bawal o allowable, muba, o ano paman, o haram. No? So, yun ang isa pa, ang kiyas. Ang iba, marami pa ang sinasabi ng ating mga iskolar. So, pero itong apat na ito ang popular, Quran, Sunnah, yan ang main source. Ang dalawa ay parang alagad lang ito or extension ang ijma at saka ang kiyas. Okay? So, ito ay kiyas. Ito ay ijma ng mga sahaba. So, ang tubig, magiging marumi lang kapag naaluhan siya ng maruming bagay. Najis, so pag-aaralan din natin ang mga najis para alam natin pag naihalo sa tubig, najis yung naihalo, hindi najis yan. See? Pag-aaralan din natin ang mga maruming bagay para alam natin kung ano ang mga naihalo, kung marumi o hindi. So sa hadith na ito, ang tubig ay magiging marumi lang kung ang naihalo ay maruming bagay. Maruming bagay. At kailangan magkaroon ng kulay, o kaya naman kahit lasa, o kaya naman ng amoy. Kapag nagkaroon isa man sa tatlong ito, ang tubig mo'y reject, huwag mo na itong pangwudu sapagkat hindi tanggap ang iyong wudu. Ngunit, kung ang nahihalo ay hindi najis, yan ang pag second opinion, dahil malinaw sa hadith, kung naihalo ay najis ay kay Balhaki. Kung ang naihalo ay hindi najis, hindi marumi, no? At nagkaroon nito ng kulay o kaya lasa, amoy, ang tubig ay nasa sa iyo. Ito ay magiging tahir. Magiging tahir dahil sapagkat pagkaroon nito ng lasa at amoy o kaya kulay sa man dito, ang tubig ay tahir. So it's up to you kung matitiis mo, maaatin mo sa iyong sarili na ipangwudu ito o ipanggusul, alhamdulillah. Sapagkat mayroon tayong naipakitang proof na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pinagamitan niya si Zainab dahil anha nang mamatay siya ng dahon na may tubig at al-kampur in the final. So ito'y tahir, pero hindi marumi ang hinihalo. So ito ay pinanlinis sa patay. Kaya rin din natin yan, dahon lang yun. Kaya kong panligo kung nahihalo ang dahon sa tubig. Kahit magkulay kalawang pa ang dahon, yung dahon na tuyo. So walang problema sa akin yun. Kaya ko yun, maatim ko yun. So either na nasa iyo yan, either na maatim mo, gamitin mo. Kung hindi, huwag mong gamitin. Sapagkat hindi mo maatim. Like for example, ang tubig ay nabigyan ng tinta ng pen. Isang tabo, magudo ka, biglang napatakan ng isang tao. Nagkulay ng pen, nagkulay ink, ng pen ang yung tubig. So, hindi mo maatim yan. So, huwag mong gamitin. So, anong gagawin mo? Kung magagamit mo sa ibang bagay para ipanlinis o pakinabangan to, huwag mong basta itapon. Pakinabangan mo dahil malinis pa ito. No? Doon sa mga bagay na karapat dapat siyang magamit. Huwag doon sa hindi mo siya dapat gamitin. See? Hindi basta itinatapon, hindi tayo basta nag-aaksaya at mapalayo tayo sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? So, nakuha na natin. So, lahat ng tubig ngayon na nalaahaluhan ka ng najis, isang timba, isang tabo, isang drum, kahit gano'ng kalaki, kapag ang tubig ay nagkaroon ng lasa, amoy, o kaya kulay, isa man dito, najis, kailangan ng nahihalo, maruming bagay, ang tubig ay hindi na pwede. Ngunit, kung ang naihalo ay hindi maruming bagay, nagkaroon ng kulay o kaya amoy o lasa, it's up to you kung magamit mo o hindi pang wudu o panggusul, pero ang mahalaga dito ay malinis para ito magagamit mo sa ibang bagay tulad ng pampunas, pambanlaw ng basaan o ano paman. See? Okay. So, sa hadith na ito, ipinapaliwanag natin ng mga hadith. Alam natin na mahina, alam natin na hindi mahinang hadith. Okay. Sa hadith na ito, ayon sa mga iba, kung ang tubig ay maliit na sukat, kahit walang kulay, kahit walang amoy, kahit walang lasa, ang tubig ay marumi na. Saan nila kinuha ang proof? Kay Abdullah ibn Umar, dahil itong number 4 hadith na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung mayroon kayong dalawang kullatayn, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung meron kayong sapat na tubig na dalawang
kulla. Okay? So, ito ay hindi magiging marumi. Ibig sabihin kahit na umihi ka doon ng kusa, hindi mo kayang dumihan ng tubig na ito. See? Isang ihi. Halimbawa ikaw, mayroong dalawang sukat na tubig na kulla, umihi ka, hindi mo kayang bigyang amoy, lasa kulay ang tubig na ito sapagkat sapat ito, sukat ito. Sukat ito ang binigay na sukat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is kulla? So ang kullatain ayon sa iba ito ay 300 liters, no? Dalawang palayok na malaki ito ang sinabi dito sa dito. So sinukat nila ay sa iba ito ay 113 kilograms. Ang iba ay sinasabing 300 liters. Ang sabi naman ng iba, ang dalawang kulla ay 500 liters. Ang sabi naman ng iba, no, majority ito kasabi na si Ibn Taymiyyah rahimahullah, 270 liters. So kung mayroon ang tubig sa tansya mong 270 liters, kahit umihi ang isang tao dyan, hindi niya marurumi yan. Yun kasi ang sukat na hindi mo kayang dumihin. Except of course, kung mayroon pang umihing iba, ay of course mapapatay, masisira niyang tubig sapagkat sapat lang yun sa isa. See? Okay. Ito ang sabi ng Imam Shafi at ni Imam Abu Hanafiya, na kung saan sinasabi nila na ang tubig kapag ito ay less than kulla, walang 270 liters, less than kullatain. So kapag ito ay nahaluan ng dumi, walang kulay, walang amoy, walang lasa, ang tubig automatic ay najis. Maliban nila kung more than kullatain, over 2 liters, nahaluan ng najis, walang kulay, walang lasa, walang amoy, ang tubig ay dalisay pa rin. Sabi nila. So, ito ang kanilang dalil na sinasabi, kahit na nahalo ang najis, kahit hindi nagkulay o lasa o amoy ang tubig, ngunit ang tubig ay konting sukat, automatic najis ito, kahit walang amoy, lasa, kulay. Pero kung malaking sukat, nahihalo ang najis, walang kulay, amoy, lasa, ang tubig ay dalisay pa rin. Tahur pa rin. Tahur at tahir, tahur pa rin. See? Walang kulay, walang lasa, walang amoy. Original pa rin. Pinatayin ng tubig dahil malaking sukat, ang dumi kaya niyang patayin. So according to Ibnul Qayyim, Imam Malik at Ibn Taymiyyah rahimahumullah, na sinasabi na, and other scholars of course, majority ito, na sinabi na kahit maliit ang sukat ng tubig hanggat walang lasa, kulay o amoy, ang tubig ay malinis pa rin. Actually, anila, ang hadith na ito, sinasabing ang hadith na ito ay sahih. Ito ay otentibo na sinabi ng Al-Arba'a. Abu Dawud, An-Nasai, Sunan at-Tirmidhi, at si Sunan Ibn Majah, rahimahumullah. So, at sinabi din ni Ibn Kuzaimah, Ibn Hibban, Ibn Hakim, ito ay otentibo hadith. Ngunit, kung papansinin natin ay mas nauna sa kanila si Imam Shafi'i. At sinabi ni Imam Shafi'i, ang hadith na ito ay weak. Ito ay dahib at hindi man nabanggit sa kasaysayan. So nauna si Imam Shafi'i, hinatulan niya na ito lang. Ang hadith na ito ay weak bago dumating ang mga scholars natin ito sa hadith na maaalam din na sinasabi nila na pag-aralan nila, ito ay otentibo. Pero after that, sinuportahan naman ni Ibnul Qayyim rahimullah, nauna naman itong mga sahabang to, si Ibn Hakim, si Ibn Hibban, Ibn Kuzaimah, Ibnul Qaymiyah, kay Ibnul Qayyim, nahuna sila. Sa huli naman si Ibnul Qayyim, sinabi niya rin, sinuportahan niya si Imam Shafi'i na ito ay weak na hadith. No? So, ibig sabihin, ang tubig ay walang sukatan. Ang source ay kung magkaroon ng lasa, amoy o kulay, ang tubig na haluhan ng najis, marami, automatic. Pero pag hindi, walang sukat na nila. Walang sukat na ganito kalaki, walang sukat na ganon kalaki, walang sukat na ganito kaliit. Basta ang proof na nakita ng mga sahaba, kung ang tubig ay nagkaroon ng lasa, kulay, amoy, at ang nahihalo ay najis na bagay, ang tubig ay najis. Ngunit kung ang nahihalo ay hindi maruming bagay, ang tubig ay tahir. Nasa sa iyong pakiramdam yan kung kaya mong gamitin pang spiritual o hindi. Bagamat sinasabi ng iba kapag ang tubig ay tahir, ito ay hindi na pwedeng gamitin. Especially sinasabi nila kapag pinangudo na ng isang Muslim ang isang tubig na tira ay hindi mo na ito maaring gamitin. Of course, ito ay salungat din sa Sharia, no? Sapagkat sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang isang Muslim ay hindi nagiging marumi. At may pakikita pa tayo na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ginamit na panggusulan ng kanyang asawa
Pagkatapos maggusul ng kanyang asawa, naggusul din ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano mo sasabihin bawal ang pinagwuduhan ng isang tao samantalang yung gusul pa yon mula sa junub? See? So ibig sabihin sumasaluwat na naman sa mga gayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So hindi maaring tanggapin sa Sharia kapag ang mga autentibong sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinasaluwat. No? Okay. So ibig sabihin ang mga tahir na bagay, may mga ebidensya tayo hindi pinapalitaw. Kapag ito ay kaya mong maatim sa iyong sarili na gamitin pang spiritual, gamitin mo. Kung hindi, huwag mo itong gamitin. See? So, nalaman na natin ngayon ang tubig kung paano nasisira. Kapag ang najis ay nahihalo sa tubig, malaki man o maliit. Kapag nagkaroon ng kulay o kaya nasa amoy, ang tubig ay najis kapag marumi ang nahihalo. Ngunit kung ang tubig ay hindi nagkaroon ng kulay, walang lasa, walang amoy, ang tubig ay tahur, hindi tahir. Tahur. Okay? Malinis na malinis. Dalisay pa naging tahur. Pinapatay niya lang ang mga duming sumasama sa kanya sapagkat siya ay labis na malaking quantity ng tubig. Kaya niyang patayin ng mga marurumi. Tulad ng budaa. Ang tubig ng balong budaa ay napakalaki ang quantity ng tubig. So lahat ng marumi nandoon tinatapunan. So hindi niya kayang sirain, hindi nagkakaroon ng kulay, amoy lasa. Bakit? Pinapatay niya lang ang mga duming itinatapon doon. Especially, nadadagdagan pa ito ng ulan. So lalong nagiging malaki ang quantity, lalong pinapatay ang mga dumi. So hindi mo sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig na ito ay dalisay, kailanman hindi maaaring maging marumi. Ayon kay Sayyid al-Khudri sa kanyang hadith. So alam natin ang hadith na ito. Okay? So, kung paano sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang tubig ay ito ay tahur at kailanman hindi maaaring maging marumi, ito yung balon ng budaa. Hindi nga naman maging marumi dahil parang lawa ang balon na ito. Napakalaki, hindi mo kayang sirain ang kanyang dumi. Like for example, ang dagat. Kaya ba nating sirain ang dagat? Kahit na lahat ng tao itapon ang lahat ng dumi nila sa dagat, hindi mo kayang sirain ang original na tubig ng dagat. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dagat ay tahur. So, paano kapatid? Yung ihi, halimbawa sa malaking tubig, itinapon dito, nakita ko may kulay. So, tahur ba ito? Malaki ang tubig, more than quantity, more than kulay na time. So, huwag ka muna doon magbudo dahil may kulay, may amoy, o kaya lasa, yun ay najis pansamantala. Pero lalamunin nyo ng malaking tubig, mawawala yun. Magiging tahur ulit lahat on the rest ng part ng tubig na ito. Papatayin niya yun. Sa umpisa, meron. Nagkaroon ng kulay, ito yung lawa, malaki, tinapon mo dito yung ihi mo, so nagkulay, wow, ibig sabihin, nagkaroon kulay, marami yun. So, ibig sabihin, wag. See? Pero sa bandang huli, maya-maya lang makikita mo, wawala ang kulay niyan, amoy ang lasa, bahay, papatayin lang, malaking tubig. So, all the rest, balik ulit sa tahur ang tubig. See? Okay, kaya kapag nagwuwudo tayo, at nahaluan ang ating tubig na marumi, asahan ninyo, tingnan yung kulay, amoy at lasa. Kung wala, huwag tayong mag-aksaya. Walang problema, tanggapin natin, bagamat hindi natin siguro makayan sa umpisa, pero sanayan natin, ibig sabihin, yan ay katuruan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag nyo sirain ng tubig, huwag kayong mag-aksaya, ay pwede pa yan, walang kulay, walang amoy, walang lasa, walang problema. Walang problema. Huwag yung itapon nyo, extravagance yun, magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa hadith na ito, another benefits ay makikita natin, nagtanong na naman ang mga sahaba. Sinabi natin nung unang hadith yan, nagtanong na naman ang mga sahaba. No? Kung ang tubig ay bakit nila tinanong? Dahil hindi nila alam. Sa Islam, kapag hindi mo alam, magtatanong ka, obligasyon mo yan. At kanino ka magtatanong? Doon sa mga qualified na dapat pagtanungan mo upang bigyan ka ng tamang kasagutan. Okay? Okay. So, sa hadith na ito, no? Sa hadith na ito, makikita natin ay palaging may ikhtilaf. See? May ikhtilaf. Ang opinion ng iba, pag maliit ang tubig, walang kulay, may kulay, walang lasa, automatic na just less than kullatain. Dahil magbigay yung sukat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang iba naman, no. Even na less than kullatain. Kapag may kulay o lasa amoy, automatic najis. Yan ang ijma ng mga sahaba. Bakit nagkakaroon ng ikhtilaf sa Islam? Ano ang dapat nating sundin? Bakit nagkakaroon? Alalahanin niyo mayroong hadith. Ang sino mang mga nagbibigay ng fatwa at sila ay qualified,
at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakayanan at siya'y nagkamali. Pero maalam siya. Yun ang pagkaunawa niya. Nagbigay siya ng kanyang sariling patwa o ijtihada. Pero magaling siya, marunong siya. So makikita niyo mga ating mga imam, si Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, karamihan nag-iiktilap sila 30% sa ating Sharia sa pagdating sa ganitong rules. Sa ganito lang. Sa Tauhid Aqeedah, of course, no. Sa ganito lang. Nagkakaroon ng iba-ibang opinion ayon sa kanilang pang-unawa, sa kanilang mga nakikitang source sa Quran at mga hadith o pangyayari sa sira ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So qualified sila. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag qualified ka at nagkamali ka, ginawa mo lahat ng makakaya mo, iniisip mo tama ito, no? Hindi ka nagluloko, concerned ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa mo ito para sa mga kapatid mo, at qualified ka at nagkamali ka, ginawa mo lahat ng makakaya pero mali ka, mayroon ka pa ring reward na 1 point. Ngunit kung ginawa mong lahat at nagtama ka, malaki ang reward mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng parehong reward. So hindi lang silang kakasundo ayon sa kanilang pangunawa dahil tao ay iba-iba ang kanyang sariling pangunawa ayon sa konteksto. Like for example, sabihin natin, magbigay tayo ng halimbawa, sabi sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 222, no? Wayasalunaka anil mahid. Kung tinatanong ka hinggil sa regla ng mga babae, kul huwa adan. Kul huwa adan. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na kapag nakipagtalik ka ay nakakipinsala. So huwag niyo gawin, nakabawal sa Islam ang nagre-regla, nakikipagtalik ka lalaki, bawal yan dahil ito ay isang makakapinsala sa inyong sarili. So of course, sa inyong religion, magkakasala kayo ng major sin. So kung sila ay nasa regla, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay bagay na nakapinsala sa inyo, pa'tasilun nisa. So lumayo ka sa kanila. Kapag sila ay pilmahid, sila ay nasa kalagayang regla. So, la takarabahunna hatta yatahun. Huwag kayong lalapit sa kanila hanggat hindi sila yatahun, dalisay. So, ibig sabihin lang huwag ka lalapit, huwag ka maniwala sa mga Hudyo na pag nagre-regla ang babae, bawal tumabi, bawal kasamang kamain, bawal tabi sa pagtulog, bawal lahat-lahat, huwag kayong natatabi. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagtatabi. So, tayo hindi ganon ang paniniwala natin sa mga Hudyo. Pwede tayong sumabay mo kumain, hindi naman sila marumi, panlabas. Pag spiritual lang sila marumi, sila may regla. Pwede tayong yumakap sa kanila. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba? Kapag siya, ang gusto niya, ang kanyang mga asawa na sa time ng regla, ipinababalot niya lang ang lugar na kung saan mayroon dugo ang babae at ginagawa niya ang gusto niya sa kanyang asawa. So, paano mo lalayuan? Hindi yun. Hindi yun ang ibig sabihin. Huwag kayong lalapit sa kanila, ibig sabihin sa pakikipagniig, pakikipagtalik sa kanila, maliban kung sila ay yatahun. So dito, may ikhtilaf ang yatahun. Ayon sa pangunawa ng ating mga scholars. Like for example, sinabi ng isa, ang yatahun kapag sila ay nasa kalagayang dalisay. So sabi niya, kapag wala na siyang regla. So pwede ka lang lumapit. Ang sabi ng isa, no. Wala siyang regla pero kailangan nakapag-gusul na. Yun ang dalisay. See? Pero pareho silang may katwiran. Huwag kayong lumapit sa kanila maliban kung sila ay nasa kalagayang nagpadalisa o dalisay na. So pag wala ka ng regla, automatic, dalisay ka na. Wala ka ng regla, hindi ka na marumi pang spiritual, pang physical. See? Pero ito ay najis, hugasan mo lang. Ibig sabihin, hugasan mo, so maaari ka na makipagtalik. Pero ang tinutukoy dito, nila, no. Ang tinutukoy dito, hindi yung hugasan. Kailangan muna, katapos mo magregla, ay maggusul ka at saka na maaaring lumapit ang iyong asawa. So may iktila pero makikita mo pareho silang mayroon proof, pareho silang may katwiran. So kung sino ang pinakatama, yun ang malaking biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. See, like another example. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakarating kayo sa mga sahaba, inutusan niya sila pumunta sa lugar na ito, isagawa niyo ang asar sa lugar na yan, sa inyong pupuntahan. See? Nang dumating ang asar, hindi sila nakarating sa lugar na yon. So sabi ng mga ibang sahaba, sala na tayo, oras na, time na. The best sala, itong asar, maaga tayong magsala. Hindi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsala tayo doon sa lugar ng asar. Punta tayo doon tayo magsala. So ang kalahati, nagsala. Yun ang pagkaintindi ng mga sahaba. Ibig na sahaba, nakikita niya, may ikhtilaf. So yun ang pagkaintindi nila. Ang iba naman, nagsala doon sa lugar na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So pagbalik nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi nila ito. Rasulullah, sabi mo, magsala kami sa lugar na yun, ginawa na magsalang asar. No? Ang iba, hindi nila ginawang asar, doon ginawa na kung saan naging asar. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pareho lang kayong tama. Ang ibig lang sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isagawa nyo lang mabilisan ng paglalakbay, kailangan nandun kayo sa asar sa lugar na yan, doon kayo sa magsagawang sala. Ibig sabihin, madaliin nyo ang pagpunta. At the time ng asar, gawin nyo doon, dapat nandun na kayo ng time ng asar. Pero dahil hindi kayo namabot ng asar doon, of course, kapag time ng sala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, best time, magsala kayo ng asar. So pareho lang kayong
tama dahil pinakinggan yung Prophet sallallahu alaihi wasallam. Asar pa naman doon, asar din dito. So, pareho kayong tama. Pero kita mo mga sahaba, may kanya-kanya din silang opinion. Kaya hindi mawawala ang pagbibigay ng different opinion sa ating mga scholar. Pero kung titignan mo, pareho may katwiran, pareho may proof, pareho may source, Quran at Sunnah. So, kaya nagkakaroon ng ikhtilaf. Hindi ibig sabihin hindi maalam ng isa, yung isa maalam, nagkakamali mga ito, nakakaduda naman ng Islam. No. So, ito ang isang karagdagang para mawalan tayo ng doubt sa ating pananampalataya. No? Okay. So, kailangan ang tao, halimbawa kung mayroong nagbabalita sa isa sa ebidensya dito, tulad ng moon sighting sa Ramadan. Kapag nakita ang bagong Ramadan, buwan ng sukat na Ramadan, o kaduklay, bagong litaw, at sinabi sa iyo ng taong yan na ang bagong buwan ay nakita na, of course, kailangan kumpirmado natin siya ay hindi manluloko at maliwanag ang kanyang mata, hindi yung malabo. So, hindi mo rin pwedeng paniwalaan kapag sinabi ng tao, oh, ang tubig na yan, na may nahaluan yan ng, ang tubig na yan ay may kulay. So, malabo ang kanyang mata. So, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga ganitong tao o manluloko, sinungaling o hindi mapagkatiwalaan sa Islam. Dapat sila ay maliwanag ang mata at matatapat sila. Okay? So, kung titingnan mo ngayon, sa hadith na ito, ay makikita mo, ang pagkakaroon ng ikhtilaf. Diba? Okay, saan tayo pupunta kapag mayroong ikhtilaf? Of course, sa easy. Sapagkat ang relihiyong ito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuridul bikumul yusra. Ang gusto ko ay gawing magaan ang pagsamba sa inyo. Wala yuridu bikumul usra. Ayaw kong ilagay kayo sa mahirap na pagsamba. At yan ay sa chapter 2, verse 195. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 22 verse 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. At hindi ko inilagay sa inyo ang relihiyon upang kayo ay atangan ng pabigat o pahirapan kayo sa relihiyon. Now, kapag mayroong ikhtilaf, different opinion, kukunin lang natin yung magaan. Yun ang sunnah. Yun ang utos na sa bata. Ayaw niya yung mabigat. Kunin mo ang magaan. Magaan saan? Sa kilos? Gawa? No. Magaan na tanggapin mo sa iyong puso at isabuhay. Baka naman kahit kunin mo ang magaan, gustong-gusto mo ang magaan, pero ayaw naman ng puso mo, nabibigatan siya, hindi niya matanggap, hindi yun. Ibig sabihin ng magaan, kahit na ang patwa ay mabigat, kung magaan sa iyong pakiramdam, yun ang kunin mo dahil wala kang doubt. Pero kung wala siyang doubt, doon sa pinakamagaan na patwa, wala siyang tatanggap niya, kunin mo. Tulad nito. Ang tubig kapag less than kullatay, hindi siya nagkaroon kulay, amoy o lasa, ay automatic marumi. Pero doubt ako. Dahil sinabi ng mga sahaba, ijma, kung magkakaroon lang kulay, lasa at amoy. So, doubt ako. So, hindi ko kukunin yon. Halimbawa lang, ang kukunin ko, kahit na sinabi ni Ibn Taymiyyah, halimbawa, sinabi nila Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, diba pa, mga scholar, majority scholar, kahit na ang tubig ay maliit, kung naaluhan ng marumi, walang kulay, lasa o amoy, ito ay hindi rin najis. So, ito ay magaan sa akin. At hindi ako malalagay sa kahirapan. Malay ko bang sukat ng tubig? Hindi ko naman alam ang sukat ng tubig ng kullatay na ito. Kung ano exactly, 300, 500, 130 kilograms, 270. So, hindi ko alam. See? So, mahirap itong kukulkulahin ko ang 270 liters. So, mabibigatan ako. So, kukunin ko, hanggat walang kulay, amoy, lasa ang tubig, ay ituturing ko itong malinis kahit na less than kullatine o more than kullatine, ituturing ko malinis sapagkat ito yung magaan sa akin. So, yun ang pagpili sa mga ikhtilaf. Kung saan ka magaan, yun ang kunin mo, yung magaan sa hindi gawa. Hindi gawa. Tulad ng mga nagbibisyo, magaan sa akin to bro, halisin mo, mabigat sa akin. No! Pero kung tutusin talaga yung puso, mabigat sa puso dahil nagdudusa siya, dahil naninigarilyo, pinapasok nila ang haram. 40 days and 40 nights, wala silang napapalang regalo sa Allah subhanahu wa ta'ala o reward. So, bigat na bigat ang puso. Hindi yun ang sinasabi natin. Kung saan magaan ang iyong pakiramdam, yun ang kunin mo. Kung ang pakiramdam mo ay mabigat, ang mabigat na patwa, pero yun ang magaan sa pakiramdam mo, yun ang walang doubt, yun ang mas tama, kahit mabigat siya, kunin mo. Ngunit, higit na mainam kung ang patwa ay magaan at wala kang doubt, kahit na parehas silang tama, kunin mo yung magaan at yun ang higit nakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon, ayaw niyang ibigay sa atin ang pagsamba na pahirapan natin ang ating sarili. Hindi niya gusto yan. Ang gusto niya, gawin ang pagsamba sa atin na maging
magaan ang pagsamba sa hatid. No? So sa ayan na sa hadith na ito, makikita rin natin na kung saan isang benefits ang mga sahaba ay mahilig mag-aral. Sa panahon natin ngayon, mukhang nakikita na natin ay maraming nagtuturo pero kakaunti ang mga nag-aaral. No? So, ang mga sahaba, kung ano-ano lang ang itinatanong sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, basta may nakita sila na dapat matutunan, itatanong nilang agad ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para malaman nila, magpawalan sila ng doubt, magkaroon sila ng katanungan, kaalaman para paano sambahin Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita mo, every time na hindi nila alam, Ya Rasulullah, ano ba ito? Ya Rasulullah, pwede ba ito? Ya Rasulullah, ano ba ito? Ya Rasulullah, pwede ba ito? So makikita nyo, napakahilig nilang mag-aral. Iyan ang isang sikreto ng mga sahaba kung bakit napakabigat ng kanilang mga iman o napakatigas dahil sa kahiligan nilang paghahanap ng kaalaman at pag-aaral. So yan naman ang totoo. Kapag ang Muslim ay nag-aaral at nagkakaroon kaalaman, nagkakaroon ka ng takot. At kapag nagkakaroon ka ng takot, lumalakas ang iyong iman. So ang maaalamang silang nagkakaroon ng takot. So, ibig sabihin ba, pag wala kang kaalaman, di ka no, of course, totoo yan. Kapag wala kang kaalaman, of course, hindi mo alam ang bawal at hindi binabawal. O either na alam mong bawal, pag wala kang takot, hindi malakas ang iman mo, gagawin mong bawal dahil alam mo mahina ka. See? So, ilang karaming Muslim ang ginagawa nilang bawal, alam nila. Dahil yan ay tanda ng hindi natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi sila tatakot? Dahil kulang tayo sa knowledge. See? So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung di ako nagkakamali, chapter 35 verse 28, no? Na sinabi niya, wa ma yakhshallahu min ibadihi ulama, no? Chapter 35 verse 28. See? So ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. See? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi nito, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Saan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, walang doubt, walang duda, tinitiyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna, katotohanan ay yaong lamang nangangamba kay Allah sa kanyang mga alipin ay yaong may mga karunungan. Sinong nangangamba? Yaong may mga karunungan. Habang nagkakaroon ka ng karunungan, nakararamdaman ka ng lakas ng iman, nadadagdagan ng takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang naging hadith natin sa araw na ito. 2, 3, 4. Napakahalagang mag-combine kasi yan. Malalaman natin ang tubig kapag nahaluan ng maruming bagay, nagkaroon kaya ng kulay o lasa man lang o amoy, najis. Kung naaluhan naman ito ng najis, wala namang kulay, amoy, lasa, okay pa rin. Kung naihalo ay hindi marumi, nagkaroon man siyang kulay o amoy, lasa, ang tubig ay tahir. It's up to you kung gamitin mo, hindi kung kaya mo. Kung hindi nagkaroon ng kulay, amoy o lasa, ang nahihalo ay hindi najis, alhamdulillah. Ibig sabihin, tahur na tahur pa rin ang tubig. So, iyan ang pinag-aralan na naman natin sa araw na ito, isang bahagi, isa na namang uri ng tubig na nalaman natin. Alhamdulillah, napakalaking kapakinabangan at ibang mga dalil na nagamit natin bilang ebidensya sa ating pananampalataya. Okay? So, inshallah, hanggang sa susunod muli. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.